Hello, good morning guys. Kasapong Luzon, Mindanao sa aking mga viewers, aking followers, aking subscribers dito sa aking channel, sa aking YouTube channel Kasapong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Magbigay naman ng konting tips, sample prueba sa inyo sa kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng manok na hindi tayo puro talo, lamang tayo sa panalo tayo sa talo. Itong hawak ko ng manok ngayon, ito Talisay Grace tawagin. Ilang din stag na ito. Sa mga ganitong edad, pwede na ito sila nga ikokondisyon natin ihanda labanan sa istagan. Pero para sa inyong mabaguhan pa lang, pag ganitong mga edad pa lang, kasi ang edad nito nasa 8 months pa lang, hindi ito pwede nga basta-basta na lang na pagdating sa ulutan sagupa natin, ilalaban natin sa mga manok na may mga edad na. Yan ang ibigay kong tips sa inyo sa umaga nito ngayon para sa inyong mabugan, para hindi tayo puro talo. Kasi alam nyo ba, pag ganitong mga bata pa nga manok, makalaban mo ang mga quality, tapos din sa alaga, tapos magulang, talo na talaga tayo niyan pagdating sa basahan o magkaparehas ang sugat sa manok. Yan ang totoo niyan. Kasi dito sa labanan sa manok, hindi naman tayo laging panalo, pero kung marunong talaga tayo ditong magdala, marunong tayong musipat pagdating sa ulutan, tumingin sa magiging kalaban, kung ulutan ang labanan, lamang tayo sa panalo kaysa talo. Kung sa ulutan, iba naman ang sa timbangan, kasi sa timbangan talaga kailangan din doon ang manok mo, marunong ka rin talaga magkondisyon, mag-maintain sa timbang, kung anong isasabit mo nga timbang sa manok mo, iyan talaga ang susundin mo, habulin mo ngayon, kung bababa man, habulin mo pataasan, kung mataas man ang timbang, bababaan mo, habulin mo rin ang tamang isubmit mo na sukat na timbang sa manok mo. Pero dito sa ulutan, wala naman itong sukatan sa bigat, kung ulutan yan, hot pipe, nagkadepende naman yan sa iyo, kung kasi tinginan lang yon, kung sa tingin mo nga parehas ang haba sa paa, sa tingin mo sa likuran sa kalaban, sa sipat mo parehas ang laki, lumalaban ka na dyan. Yan ang naka-advantage dito sa hakpipe kung ulutan ang labanan, kung marunong kang maghanda, magkondisyon sa manok mo. Katulad nito, kahit bata pa ito, ang tapatan mo rin, kapwa bata lang, sakto sa alaga ang manok mo, lamang sa panalo kay sa talo nga linyada, lamang mananalong lahi, lamang ka talaga niyan sa panalo. Kasi nasa atin yan sa pagdala, para sa imong magman pa lang, hindi ko pwede nga laban na laban lang tayo ng manok natin, kasi ang manok natin hindi yan nagsasabi sa atin ayaw niya, hindi umayaw yan, basta harap mo sa kalaban yan, lalaban yan. Hindi siya nagsasabi sa atin ng may-ari nga ayaw ko niyan. Ang manok natin hindi umayaw, tayo ang nagmay-ari, tayong umayaw. Kung ulutan tayo na malaki, magulang ang kalaban, tayo ang sabing ayaw ko dyan. Pero ang manok natin sa totoo lang hindi umayaw ito, kahit maliit sila, mababa, kahit bata, magulang ang kalaban. Ang umaayaw niyan, tayong nagdala, tayo ang may-ari sa manok, tayong nag-uot, tayo ang dapat umayaw. Yan ang totoo niyan. Kasi kung sasabihin lang natin hindi ako umayaw, kahit sinong makalaban ko, malaking kamalian, sigurado yun. Kung gagawin natin yan, kasi kung di tayo umayaw, malaki, magulang ang kalaban sa atin, maliit, bata, mababa, kailangan, obligado talaga tayong magmay-ari na magsabi nga ayaw ko niyan. Tingnan mo naman ang liit sa akin, batang-bata ang sa iyo, ang laki, ang gulang-gulang yan. Yan katotohanan yan dito sa dating sa ulutan, sa larangan sa ito sa sabong, para sa inyong mabaguhan yun. Kasi ang mga datihang magsasabong yan, lalo na kung mga matanda na taga-ulot, yan tinatawag mangharang yan sa ulutan. Hindi yan lumalaban sila kung hindi nakalamang, nakalaki, nakagulang, nakatangkad ang mga manok nila. Kayang lamang sila sa panalo. Kaya nagsabi ng iba,
antitindig mga manok niyan, bira lang matalo na silat lang ang talo nila. Paano hindi magkaroon ng gano'n na lamang sa panalo, silat lang ang talo nila na lamang man sila lagi sa laban, nakalaki sila, nakatangkat, naka-quality, o asaan ka pa niyan, sakto sa alaga. Yan ang lamang talaga sila sa panalo. Kasi ang mga big time na may-ari ng mga manok na yan, pinaulot ng mga matanda na yan, inaasahan na nila yan na siguradong halos mga ulot niyan, siguradong panalo ang mga manok nila, kunti lang ang nalalaglag na natalo niyan. Kaya yan ang inasahan sa mga sabungan, kaya binabayaran lang yan sila bawat panalo ang pag-ulot nila niyan, kasi hanap buhay din nila ang pag-ulot, kasi hindi sila kumikita kapag ulot din sila na lumalaban silang pilipit ang labanan sa manok. Ayaw nila yan, paano sila makapira? Yan ang lamang sa kanila. Kaya kung tayo din, marunong din tayo na mag-intindi, magmatsyag, mapansin natin sila. Huwag tayong basta-basta magpapadala-dala sa kanila, kasi ang mga manok nila yan, iniipit lang, ginaganon-ganon lang. Pero inipit parang liliiting nan ang likuran, pero pag labanan mo na yan, pag akyat niya sa gradas, ang lapad pala malaki. Yan ang katotohanan yan. Hanggang dito muna ako kasabong, bukas ulit naman. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa yapin ko nga content sa aking channel, sa aking YouTube Leo Pasabong TV. Huwag kayong masawa sa pagpanood, kasi dito ikikwento ko sa inyo, ibahagi ko sa inyo, ipaabot ko bawat isa sa inyo na manonood sa aking channel, sa aking mga content, kung paano ko gialagaan ang aking mga manok, paano ko kinagparis ang linyada sa babae lalaki, nga hindi ako puro talo lamang sa panalo kaysa talo. Unti-unti ko yan na ituturo dito sa inyo, kasi ang sa akin, hindi ako gumagawag kwento na hindi ko pinagdaanan ko lahat lang ang aking pwede maibahagi, maikwento dito sa aking mga content channel YouTube Kalya Pasabong TV. Maraming salamat sa inyo mga manonood. Bukas ulit. Thank you. Bye.